For today's video ay magti-terminate po kami ng medium voltage at low voltage. Sa mga interesado pong malaman kung paano po ang termination po ng medium voltage at low voltage, panoorin lang po ninyo ang video po na ito hanggang sa matapos para matutunan po ninyo or para malaman po ninyo kung paano po yung termination ng medium voltage at low voltage. Ang tinatawag po na medium voltage ay malalaking cable na po yan, katulad po ng size na 500 at 1000. Sa low voltage naman po ay maliliit lang po na cable yan. Starting po tayo sa pinakamaliit na cable, 16mm hanggang po yan sa 35mm at 50mm na cable po, para po yun sa mga street light. At yung 16mm naman po ay para po sa TLCP or tinatawag po na traffic light control panel. So unahin po natin dito sa medium voltage. Ito pong ginagawa po namin na ito. Itong nilalagyan po namin ng sirengkable tube. Ito pong may kulay po na red, yellow, blue. Lahat po ito ay power supply po ng medium voltage. Ang size po nito ay 500mm. Single core po ito. Kaya ganyan po kalalaki yan. At ang pinagdeterminitan ko po na ito ay ito po yung tinatawag na transformer. Ang supply naman po na manggagaling sa main na substation ay dito po yan papasok sa maliit na substation na ito, at dito nga po sa ginagawa po namin na transformer na ito. Dito po yan papasok ang supply na nanggaling po sa main na substation. At paglabas naman po dito sa transformer na itong pinagdeterminitan ko po na ito, papasok naman po yung supply papunta po sa MDB. At paggaling naman po sa MDB, lalabas naman po yung supply papunta na po doon sa pillar single line diagram na tinatawag. So siguro i-caption ko na lang din dito sa video po na ito kung anong klase yung pillar single line diagram. At paglabas naman po doon sa pillar single line diagram na yon, ay pupunta na po yung supply doon sa submeter, yung electric meter. At pag galing naman po doon sa electric meter, lalabas naman po yun doon sa electric meter, papunta po doon sa SLP. At yung SLP po na yon ay yung po yung tinatawag na street light panel. At pag galing naman po doon sa street light panel, pupunta naman po yung supply sa mga ilaw, katulad po ng street lighting pole, at katulad po ng magiging supply papunta sa TLCP or yung tinatawag na traffic light control panel. So dyan po nagdi-divide yung mga supply. Magmula po sa main substation, papasok po yan dito sa aming ginagawa na ito na maliit na substation, dito nga po sa transformer na ito. At paggaling nga po doon dito sa transformer, pupunta po ng MDB to pillar single line diagram. Ganun lang po yung rotation ng supply po nito, kung saan po yung nanggaling at saan po pupunta. So sa mga interesado pong matutunan yung mga ganitong simpleng termination, katulad nga po ng sinabi ko, panoorin lang po ninyo ang video po na ito hanggang sa matapos, and I'm sure na matutunan nyo po yung mga ganitong termination. Napakasimple lang po yung mga ganitong termination, ngunit napaka-importante din po nito dahil dito po kumukuha ng mga supply, yung mga street light at yung traffic light. So meron namang traffic light na ang nagsusupply po ay generator, katulad po ng termination na gagawin ko po sa halos last part po na ng video po na ito. Meron po akong gagawing termination na ang magsusupply po ay dalawang generator lang po, dahil doon sa area po na pinaggawanan po namin ng traffic light po na yon is wala pa pong linya yung kuryente. Kaya ang for temporary po namin na gagawin para masupplyan lang po yung traffic light na installed po namin doon, at para magamit po doon sa highway po na yon na bubuksan na namin para madaanan ng mga sasakyan, is ang magsusupply nga po ay generator lang. So sa last part na po ng video po na ito, doon ko po ilalagay yung termination magmula po sa umpisa ng termination ng panel or pag-install po ng panel at termination po ng cable. Sa unang part na ito ay kailangan lang po naming tapusin ang termination dito sa substation.
itong cable ng medium voltage dahil ito po yung pinakang importante po sa lahat. So sa paglalagay naman po ng shrinkable tube na ito, katulad po nitong linalagay ko na itong mga color coding na shrinkable tube, katulad po ng blue na yan, dilaw at pula. Susukatin nyo lang po yung haba ng lugs. Katulad po nitong ito pong may mga 4 po na butas na ito, yan po yung lugs. Susukatin lang po ninyo ang isa dyan. O same na lahat po ang sukat niyan. So ito naman pong isa na itong nasa tabi ko, itong linagyan ko ng kulay itim na shrinkable tube. Ito po ay neutral po niya. Naka-separate po yan dito sa gilid. Sa gilid po ng transformer. At kung mapapansin po ninyo, 6 na po yung ating naging supply. 2 po yung kulay pula, 2 yung kulay blue, at 2 yung kulay yellow. So anong purpose po nun? Ang purpose po nun, kung sakali pong nag-fail po yung isang kulay pula or yung isang kulay blue, is mayroon po tayong spare na magagamit. Yun po yung purpose po dyan. Kaya kung bakit tigdadalawa na po yung ating naging supply. Which is dapat ay 3 lang po yung ating supply, red, yellow, blue. So dinagdagan po natin sila ng another red, yellow, blue para nga po kung sakali na magka-problema po yung isang supply, is magagamit po natin yung spare. So yan po yung purpose po niyan. At ito naman pong pangalawa naming itini-terminate na ito, itong pinakikita ko po na ito na panel, ito po yung tinatawag po na RMU, ring metering unit. So dito po nanggagaling yung main supply, dito po pumasok, papunta po dyan sa transformer, and then transformer going naman po yan sa MDB. So yan po yung pinanggalingan ng main supply, ito pong RMU po na ito. Galing din po yan sa main na substation. Pag galing po ng main substation, dito po papasok sa RMU. And then RMU, lalabas naman dito sa RMU, papunta na sa transformer. And then transformer, papunta naman sa MDB. Then MDB, papunta naman sa pillar single line diagram. So ito pong linalagay ko po na ito ay tinatawag po ito na T-bot. Ito po yung protection dito po sa cable. Dahil ang supply nga po nito ay mataas, high voltage po ito. Ang pumapasok po dito na supply ay hindi po pare-parehas. Minsan pumapasok po ng 33 kVA or 53 kVA. Kaya dapat full protected po yung cable po na ito. So katulad po nito, may rubber T-bot na po siya. So linagyan ko pa siya ng electrical tape. At sa part naman na ito ay hinihigpitan ko na yung kanyang bolt para ma-fix na yung cable dito sa loob ng RMU. So ganito lang po yung termination yan. From the start, sundan nyo lang po hanggang sa ma-full details nyo po yung tamang termination. So yan na po, natapos na po namin itong nasa kabila po na ito, 3 piece yan, red, yellow, blue. At ito naman po yung sa kabila din, red, yellow, blue din po yan. Dito pumasok sa kabila po na ito sa left, and then lalabas po yan dito sa right, papunta po sa transformer. So ito po yung termination ng RMU. At ang susunod ko na pong ipapakita sa video na ito, after po nitong termination dito sa RMU, is yung termination na po sa low voltage. At ito naman pong binubutasan ko na steel plates na ito po yung para po sa panel ng ETS. At ang meaning po ng ETS, automatic transmitter switch. So dito po papasok sa steel plates po na ito or sa panel po na ito yung cable po na nanggaling po sa dalawang generator. So ito po yung cable na nanggaling po dyan sa generator. At ito din po yung sinasabi ko kanina na ang size po nito ay 16 mm, 4 core po ito. 3 po ang supply, red, yellow, blue, at meron din pong kasama yung neutral, kulay black. So sa paglalagay naman po nitong gland na ito, ito pong cable po nito, dito po sa gland na hawak-hawak ko. So ang una po nyong gagawin is tatanggalin nyo po itong first insulation nya para maipasok nyo po dyan sa steel gland na yan, kasi medyo masikip po yan dyan kapag hindi nyo po tinanggal itong first insulation. So undersize po kasi yung gland po na ginamit ko dyan. So ang ginagawa ko para ko po maipasok itong cable po na ito dito sa gland, so
So tinatanggal ko po itong first insulation niya. Dahil mayroon pa naman pong last insulation yan. Bali, tatlo po ang insulation niya. Una, yung first insulation niya, yung tinanggal ko po na yan. At mayroon po yung kulay puti na yan. Second insulation po niya yan. At ang pangatlo po niya, yung mismong pulupot na dun sa mismong cable. Kaya tatlo po ang insulation nito. Kaya may choice ka pa po na kung sakaling hindi kakasya dun sa glan na gagamitin mo, pwede mo siyang tanggalin yung unang insulation. Safe naman po yan. So ganyan lang po, at katulad nga po nito, ipinapasok ko na yung glan dito sa cable. So kasi natanggal ko na yung first insulation niya, kasya na yung ating glan na ginamit dyan, yung stainless. Yan po yung ating ginamit dyan, stainless po yan na glan. So kaya yan, dyan ko po sa butas na yan ipapasok. Yan po yung unang cable na nanggaling po sa unang generator. So mamaya papakita ko rin po yung connection ng cable galing po mismo doon sa generator na standby. So sa pagpapasok naman po nito, dahan-dahan lang po yan, dahil syempre baka ma-scratch po yung ating cable. So last insulation niya na itong nakakabit na ito, ay itong nakalagay dito sa mismong cable niya. So kaya kailangan sa pagpasok mo dyan sa butas na yan, dahan-dahan lang para hindi siya ma-scratch, para safe na safe yung ating cable, para walang anumang diferensya sakali man na magkaroon na ng supply. And then kapag naipasok na ang cable, lagyan po natin ng lock washer. Yung lock washer po, mayroon po yung screw nut na para naman po sa earthing groundings. So ang susunod na nyan, yung lock nut na niya mismo. Yan, yung linagay kong yan na huli. Yan yung pipigil na dyan sa cable gland para hindi mahulog yung cable. Pagkatapos nating mailagay po ang lock washer, higpitan po natin ito upang ma-fix na po natin ng tuluyan ang kanyang cable gland, upang sa susunod po natin gagawin is hindi na po siya kailangan higpitan pa, dahil magkakatabi na po yan. And then pagka nahigpitan na po natin yung lock washer, ito namang washer niya na may kasamang screw nut, i-position na po natin, dahil yan po ay para po sa earthing groundings. Kailangan bago po natin isunod yung ibang cable, i-position na po natin ang paglalagyan po nitong earthing groundings, upang hindi na po tayo maabala pa. And then kapag nakaposisyon na po yan, saka po natin isunod yung cable na katabi nito. Before po natin isunod yung cable, iangat po natin itong katulad nitong inaangat ko po, para sa paglagay po ninyo ng lugs ng earthing groundings is saktong-sakto lang po yung kanyang area, hindi po nakadikit dun sa steel plate. So ito na pong tinuturo ko po na ito na po yung ating mga isusunod na paglalagyan ng cable. At ang isusunod ko na pong ilalagay na cable dito mismo sa katapat po nitong cable na itong nauna, itong power line po, ang ilalagay ko na po dyan ay yung earthing groundings mismo nito, which is yung 16mm din po ang size nyan. Single core po yan, ito pong yellow green po na ito. So ipoposition ko lang po yan, lalagyan ko po ng cable gland at ipapasok ko na dito sa butas. Ito po yung pinapasok ko po na ito. Yan po yung kanyang earthing groundings, yellow green. So ang size po niyan 16mm single core. So after po na maipasok ko po ito, syempre lalagyan ko na rin po ng lock washer. And then pagkalagay ko po ng lock washer is lalagay ko na rin yung kanyang lock nut para ma-fix yung cable dito. Kaso nahuhulog nga po pagka pinapasok ko, kasi hindi masyadong abot ng kamay ko yung butas. So kaya napasok ko man na din. And then yan, ilalagay ko na yung kanyang washer, and then yung kanyang lock nut. So ito po yung terminate sa bus bar. Ito pong yellow green na ito na earthing groundings. So lahat naman po na earthing groundings is pupunta po sa bus bar. Pero ito po yung main earthing groundings. So siya po yung nakatap doon sa bus bar sa baba.
Then yan po, nilalagyan ko na po ng lock washer at lock nut upang ma-fix na po itong cable. Sa lalagay naman po nitong earthing groundings na ito, itong yellow green na ito dun sa kanyang gland, is make sure lang po ninyo na mahigpit po yung gland niya doon sa cable para hindi po mahulog itong cable doon sa ilalim, kasi ano lang po siya, nasasalo lang po siya nung kanyang gland. So kailangan mahigpit po yung pagkakalagay nyo ng cable doon sa gland para hindi po siya mahulog doon sa ilalim once na itinerminate nyo na po. At ang susunod ko na pong cable ay ito pong pangalawang power line. Galing po ito sa pangalawang generator. So ito, tinatanggalan ko rin ng second insulation na. So una yung natanggal ko ng insulation is kulay black. So, katulad po nung tinanggal ko doon sa una kong cable na itinerminate yung power supply na galing sa generator 1. So ito naman pong itine-terminate ko na ito, itong tinatanggalan ko po nitong kulay white na ito na insulation. Ito po yung galing po sa generator to. So sa pagtatanggal naman po nitong second insulation na ito, make sure din po ninyo na dahan-dahan lang po yung pagkakat po nitong knife, dahil baka abutin po yung kanyang cable. So last insulation na po yun. Once na na-scratch po yung cable is magkaka-damage po yung cable. So hindi na po maganda yung ating cable na iti-terminate. So kailangan secure po natin yung cable na hindi ma-scratch or hindi masugatan yung cable. So katulad po nitong ginagawa ko, dinahandahan ko lang yung pagtanggal niya nitong kulay white po na ito upang maproteksyonan po yung cable, upang sa pag-terminate po natin wala po tayong maging problema. Kaya after ko na nga matanggal itong kulay white na ito na insulation, so ilalagay ko na itong cable gland nya. So stainless po yung ating ginamit na cable gland. So sa paglalagay po na itong cable gland, kasi saktong sakto lang talaga itong cable gland na ginamit ko dito. So kailangan i-arrange natin ng maayos yung cable para makapasok siya, kasi masikip talaga siya yung cable gland, masikip dun sa cable kasi good na good yung size nya. Yun po yung magandang gland, yung saktong sakto halos yung cable gland dun sa cable, para sa paghigpit po ninyo nitong lock dito sa ilalim, yung lalagyan ko po nitong electrical tape na ito. So paghigpit nyo po yung lock na yan is talagang sakto yung higpit niya dun sa kanyang cable gland. So yung cable hindi po siya basta-basta mahulog kahit na diinan po natin pag terminate natin. So katulad nitong ginawa kong ito, so ayan, ninihigpitan ko na yung kanyang lock dun sa ilalim. So sa paghihigpit naman po nito, hindi po yung sapat yung kamay lang po na ihigpit po natin. So ginagamitan ko din po yan dyan ng adjustable wrench, yung number 22 na open saka adjustable wrench, para mahigpitan po yung yung lock niya mismo dun sa ilalim. So ito, after po nitong mahigpitan ko, ayan, after ko nga po maipasok yung cable ng galing po sa generator to at nahigpitan ko na rin po yung kanyang lock nut. So ito na po ang isusunod kong iti-terminate, itong galing po sa generator 1. Dito po yan sa unang breaker na ito. I-terminate ko po yan dito po sa tinuturo ko po na yan. Naka-indicate naman po yung kulay niya kung saan po natin iti-terminate yung bawat cable. Ang neutral po nito ay nasa katabi lang din po nung red. So kapag nakaharap ka po dun sa breaker, nasa left side po yan. May indication na sticker naman po yan, kaya hindi kayo maliligaw sa termination po nito. Ang lastly ko na pong itini-terminate ngayon ay ito pong galing po sa generator 2. Ito pong cable po na ito. So sa pag lalagay po ng shrinkable tube po nga pala nitong cable na ito, uunahin po nating ilagay yung shrinkable tube bago po natin ilalagay yung lugs. Kasi kapag inuna po natin yung lugs at pinahuli po natin na ilinagay yung shrinkable tube, which is hindi po yun papasok kasi malaki po yung size ng lugs. So yung shrinkable tube, yung insulation nya, yung halos yung size nun is halos kaparehas lang ng cable, kaya hindi po papasok. Kaya mas better na unahin po natin na ilagay yung
insulation po niya. At sa paghihit naman po niyan, medyo may konting distansya lang po, katulad po nitong ginagawa ko na ito. Yan, kasi pagka masyado po nating idinikit yung apoy, is masusunog po pati yung insulation ng cable. So magkakaproblema po tayo nun pagka nasunog po yung insulation ng cable, kasi syempre unang-una pupunain nung mag-i-inspection bakit napakahaba ng shrinkable tube na ilinagay dito. So yun, makikita na po na mayroong hindi magandang nangyari dun sa cable. Kaya ingatan po natin yung pag-hihit po natin nung gamit po yung gas cylinder. So ganito po yung termination po niyan. Yan, base po yan dyan sa indication na sticker nya. Kung yung kulay blue, dun sa kulay blue na indication sticker, may letter B naman po yan, at letter A, letter Y, ay letter R. Sorry, kasi yung red letter R, yung yellow letter Y, at yung blue letter B. So ayan na po, na i-terminate ko na po yung dalawang supply, at ang mga susunod ko na po na i-terminate ay yung mga earthing groundings na maliit na, yung galing po dito sa mga lock nut nya na may bolt. So ito pong sa generator 1 na ito, bali tinanggal ko po yan kasi sumobra po yung pagkakaputol ko nung cable. Ibig sabihin ko po masyadong tukod po yung cable doon sa steel plates, kaya binago ko po yan ulit. So yan, pinuputol ko na ulit at iti-terminate ko po yan ulit. So kailangan pag ti-terminate na po natin, lagyan din po natin ng electrical tape. Yan, para hindi po hiwa-hiwala yung cable, para naka-formation po yung cable nya. So pag ti-terminate po nito, kailangan isusukat nyo po yung lugs kasama po yung cable, para hindi po kayo paulit-ulit katulad po nitong nangyari sa ginawa ko. So ayan, ngayon okay na po yan, at nakaangat na po itong cable, itong pula na ito at saka yung neutral, nakaangat na po yan, di na po nakadikit sa steel plates. At ang susunod ko po na gagawin na termination ay yung mismong galing na po sa generator, sa loob na po ng generator. Yan, dito na po yan, dito na po yung susunod kong iti-terminate. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung generator 1 na aking unang iti-terminate nito. So ito po yung kanyang supply, at dito po yan manggagaling sa generator na ito. Yan, DC, direct current. So dyan ko po yan iti-terminate sa ilalim na yan, sa may ilalim po ng breaker nitong generator na ito. So medyo critical moves lang nga yung pagti-terminatean, kasi napakakitid nung area. So ito po yung generator 1, at yan po yung kanyang brand, AKSA. Yan. At ito naman po yung ETS na aming pinag-terminatean una, at ito yung generator 2. So ulitin ko pong balikan yung ETS, kasi yan, hindi ko po natapos pa yung dalawang cable. So kailangan matapos ko po muna itong termination dito sa loob ng ETS bago ko po isunod yung termination na doon sa generator, kasi masyadong maliit yung area nung pagti-terminate ng generator. Kaya napagpasyahan ko po na tapusin ko na muna itong dito sa loob ng ATS, para sa huli ko na lang i-terminate yung galing sa mismong supply ng generator doon sa breaker ng generator, kasi napakaliit talaga nung area. Hindi katulad nitong sa ATS nito, makakagalaw ka ng maayos. Doon sa pinakita ko po sa inyo kanina, doon sa pagdeterminahan po nung supply galing doon sa generator, sa breaker ng generator, which is napakaliit po nung space. So kaya nyan, mag-crimp pa ako ng cable. So paano, halos di ko maisip kung paano ko, o kaya sa labas ko na lang po i-crimp yung cable, tapos hihilahin na lang konti. So ganoon na lang po ang naisip ko na idea, para hindi po nakatukod na husto yung cable doon sa loob ng generator, kasi kailangan nakasakto lang po yung generator at hindi po nakabin doon sa loob. So kaya hindi ko po pinababakpilan yung pina-excavation ko na dinaanan nitong mga cable nito, para sakali po na may problema yung pagkaka-terminate, lalo nga po doon sa loob ng generator,
ay mayroon pang chance na mahila po yung cable para matama para maitama po yung cable sa tamang formation po niya doon sa loob. Hindi po dapat kasi nakabind ng husto doon sa loob ng generator yung cable. So ito na po yung termination ko sa loob po nitong ATS. Ayan, linagyan ko po yan ng cable tie para hindi po hiwa-hiwala yung cable. At ang sinusunod ko na po ay itong mga earthing groundings nya. Galing po yan sa generator naman. Dun sa loob po ng generator kailangan may naka fix din po na earthing groundings doon papunta po dito sa ATS. Hindi pa po kasama itong earthing groundings na galing po sa mismong TLCP. Kailangan po bawat pinanggalingan kailangan mayroon pong kasabay din po na earthing groundings. Kasi importante po yan yung mga earthing groundings na yan. Ang purpose nga po pala ng earthing groundings, sakaling may mga leak na current doon po sa ATS panel man or kung doon sa loob ng generator, siya po yung magka-cuts po nung mga nagli-leakage na current. So yun po yung kahalagahan ng mayroon pong earthing groundings. At yan na po yung mga pagkaka-formation ng tinerminate ko po na cable. Yan po yung generator 1. Yan, kompleto na po yung termination natin dyan. At ito naman po yung generator 2. At ang lastly ko na lang pong iti-terminate ay ito pong mga earthing groundings. At sa lahat po ng aking mga subscriber at sa mga magsusubscribe pa, at syempre doon sa lahat ng mga nanood po ng video po na ito, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo, at nawa ay wag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakihit po ng notification bell.